Ito na nga ang isa sa paraiso sa gitna ng disyerto na kung saan makakatagpo ka ng napaka-lush view, napakagandang paligid, napaka-refreshing na talagang animo. Wala kang problema dito. Ang isipin mo lang kung paano mo ma-enjoy ang maghapon at paano ma-enjoy sa ganda ng lugar at sa lawak ng taniman dito na bongga talaga. Go! Nahulaan niyo ba kung saan tayo pumunta? Oh my gosh, for today's video, mga kadipunggol, go! Malaparaiso ba ka mo mga dipunggol na diminyo ba kayo for today's video? Grabe na talaga ang paglabas, grabe na talaga ang paglayas at paglakwatsa natin sa bansang Arabiano dito sa Saudi Arabia dahil hahalugugin natin kung saan may magandang mapuntahan at kung saan may magandang mapopwestuhan. Now na, ang sarap lang talaga magmuni-muni kung ganito naman yung paligid at kung ganito naman yung makikita mong kagandahan ng isang paraiso. Ay, oh my gosh. Welcome nga pala dito sa paraisong ito dahil sa gitna ng disyerto, meron palang ganitong nakatagong napakagandang traksyon at perfect nga ito dahil wala tayong pasok for today's vlog. Kaya nandito tayo at kailangan nating magbalik loob sa kagandahan ng kalikasan dahil nga naman iilan lang ang kalikasan na meron dito na po pwede mong ma-enjoy at eto nga. Sa laki ng Saudi Arabia, grabe, ganun din kadami ang kanyang mga tinatagong lihim na kagandahan na handang madiscover ni Numan. Kaya grabe, napakaswerte natin na nakarating tayo dito sa lugar na to dahil mawi-witness natin sa gitna ng disyerto pero may nagtatago na paraiso or malaparaisong lugar na po pwede natin palang ma-enjoy kahit sa gitna ito ng Saudi Arabia. Alright, grabe, go! Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga ganitong pagkakataon na napuntahan natin, na-experience natin dahil hindi na lang tayo puro trabaho at syempre kailangan na rin nating lumabas at magngilay-ngilay, kailangan na natin mag-relax dahil dito nga nakaka-stress din naman talaga ang trabaho. Kahit saang lugar naman, kahit saang bansa siguro or kahit nasa Pilipinas, may kanya-kanyang level of stress na tayong nararamdaman pero wala tayong magawa kundi ang kailangan nating labanan at kailangan nating ipahinga at i-relax ang ating mga sarili. Pero kung ganito naman kaganda yung magiging tanawin mo, ewan ko na lang kung anong klaseng relax pa ang gagawin mo. Pero talagang mapapawi naman talaga sa sarap ng simoy ng hangin, ang lamig, ang ganda ng tanawin na talagang hindi mo siya typical na makikita kung saan-saan lang. Bagkos piling-piling lugar lang dito sa Saudi Arabia ang may ganitong mga tanawin dahil alam naman natin na ang disyerto, usually makikita natin ay mga bato at kundi man mga building or lupa. Unlike dito na talagang naglaan sila ng pagkakataon na talagang di ko alam kung
paano nila to napalago o napaganda ng ganito kaganda at talaga namang mamamangha ka sa kagandahan at epekto na lang kanilang paghihirap at kaya ito ay nabuo. Although dito sa lugar na to ay medyo may kalayuan sa syudad pero sulit naman dahil tingnan nyo naman yung dagustos ng hangin. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na hindi mo inaakala na sa bawat paglingon mo, bawat gilid ay merong nakatagong kagandahan at merong namumukadkad na mga bulaklak na talagang ino-offer sa atin kung gaano kaganda yung Saudi Arabia. Go! Masasabi ko rin napakaswerte ko dito sa Saudi Arabia dahil nakakalabas tayo, dahil nakakalungkot man. Marami rin tayong mga kababayan na gustong lumabas, gustong maranasan ang kagandahan ng loob ng labas at loob ng Saudi Arabia pero wala nga silang pagkakataon dahil hanggang ngayon marami pa rin tayong mga kababayan na hindi nakakalabas ng bahay or nakakalabas man kasama yung mga amo nila. Kaya nakakalungkot na hindi na sa lahat nararanasan yung ganito maganda kung paano ma-experience ang kagandahan ng other side ng Saudi Arabia. But anyway, sana one day maranasan din ito iba nating mga kababayan at mapuntahan din itong mga lugar na to na ating na-experience. Ito naman talaga na bawat isa may karapatan din talagang ma-enjoy na hindi lang puro trabaho dahil dito talaga sa ibang bansa. Ang dami mong magiging kalaban bukod sa sarili mo na sobrang namimiss mo yung pamilya mo. At syempre sa trabaho at isa na nga dyan ay ang problema na kinakaharap natin pag uwi ng Pilipinas. Oo, nandito yung trabaho, nandito yung pera, pero ang kaligayahan ay wala dito. Kaya kailangan pa rin nating gawan ng paraan para ma-enjoy natin habang nandito tayo sa ibang bansa, ma-experience na rin kung anong meron dito sa kanila. Diba mga ka-colors? Go! Kaya naman talaga lagi kong pinagpapasalamat ang pagkakataon na sa araw-araw ay may pagkakataon akong makalabas at makagala, makapamasyal kung saan man pwedeng mapuntahan at kung kayang puntahan sa lugar ng bansang ito. Go! Yung nasa likuran nga pala natin mga ka-colors na napakalawak yun yung plantation ng pink na rosas. Yes, pink na rosas po yan. At yan ay ginagawang pabango dito sa Saudi Arabia dahil isa sa pinakamabangong roses. Although dito sa lugar na to, napakaraming variety of roses pero ang pinakamabango talaga yung plantation na nandyan sa likod na yan, ang pink roses na ginagawang pabango at ina-extract yung oil niyan. O diba, may natutunan na naman tayo. Kaya sa mga nag-aabang, yan yung pink rosas na plantation. Go! Isa na namang napaka-makabuluhan, isa na namang napaka-refreshing na araw para sa ating lahat mga ka-colors ang pagpunta sa isa sa mga ganitong klaseng lugar na talaga namang nakatulala, nakakamangha na maaring sa Pilipinas hindi na to usual pero dito sa Saudi Arabia isa itong pambihirang lugar na pwede nating tambayan at pwede talaga nating mapagpahingahan at mailabas ang ating mga nararamdaman. Kaya mga ka-colors, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Bye! Go, go, go!